July 11 is never an ordinary day for us Redemptorists in the Philippines. Gayon din sa isang sambayanang Kristiyano na patuloy na naghahangad ng hustisya at kapayapaan. Exactly 40 years ago today, nang dukutin si Father Rudy Romano sa Cebu City by suspected military agents at the height of the dark times of martial law. Walang balita kung nasaan na si Father Rudy Romano. At kahit idiniklara na siyang patay noong taong 2000, buhay na buhay pa rin ang kanyang alaala sa puso ng kapatiran, ng simbahan, at ng bayan. Father Rudy Romano was last seen a year before I was even born. I have not met him, but his memory lingers on. Si Father Rudy Romano noon ay sumasa atin na ngayon. As we commemorate the day we lost him, let us remember each day that we find him in our lives and in our time. Sa unang pagbasa, narinig natin ang tinig ng Diyos kay Jacob. Do not be afraid to go down to Egypt. Sa kabila ng panganib, pinaalalahanan siyang huwag matakot dahil kasama niya ang Diyos. Marahil ito rin ang pinanghawakan ni Father Rudy sa kanyang paninindigan sa katotohanan at pakikiisa sa mga dukhang biktima ng karahasan at kawalang katarungan noong kanyang panahon. Alam niya ang panganib sa misyong kanyang niyayakap. Pero hindi siya natakot o nagdalawang isip dahil alam niyang ang ginagawa niya ay gawain ng Diyos at kasama niya ang Diyos. In the Gospel, we have heard Jesus exclaimed, I am sending you like sheep among wolves. Sa tingin ko, ito rin ang paanyayang tinugunan ni Father Rudy. Alam niyang isinusugo siya ni Jesus na samahan ang mga dukha sa gitna man ng panganib. At tinanggap niya ito hindi bilang isang pasakit, kundi bilang isang pananagutan. Tinahak niya ang landas ng isang alagad, isang disipulong hindi takot masaktan, hindi takot mawala, hindi takot mag-alay ng buhay. Because the Redeemer has sent him like a sheep among wolves. He was hated because of Jesus in the name of justice. He was abducted because of the God of mercy, solidarity, and truth. He was persecuted because of Jesus in the face of the poor and the most abandoned. 40 years after his disappearance, the challenge still remains. The mission of the Redeemer continues. Mga kapatid, mahiwaga ang buhay at bukasyon ng pagsunod kay Jesus. Marahil may kailangang mawala para may matagpuan. Marahil kailangang mawala si Father Rudy para may mas malalim na katotohanan tayong matagpuan. Maybe we have to lose Father Rudy in order for us to find God in the country he served, in the mission of the church he embraced. Baka kailangang mawala ang isang buhay para matagpuan ang mga dukhang patuloy pa ring pinagkakaitan ng karapatang mabuhay ng may dignidad.
Baka kailangang mawala ang isang tinig ng katotohanan para magising ang mas maraming tinig na magsasalita at maninindigan sa gitna ng kasinungalingan. Baka kailangang mawala ang hustisya para sa isa para mag-alab ang hangarin na kamtin ang hustisya para sa mas nakararami. Baka kailangang mawala ang isang pari ng Diyos para matagpuan ng bawat pari ang lalim ng bukasyon na hindi lamang ito tungkol sa ordinaryong pagtugon, kundi sa radikal na paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Sa ganitong pagtingin, maaari nating sabihin, ang ginugunita natin ay hindi na lamang ang pagkawala, kundi ang pag-aalay. Hindi kawalan, kundi pagbubukal ng mas malalim na misyon ng bawat biniyagan. Baka nga kailangang manatiling misteryo ang kanyang pagkawala dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang kanyang laban. Hindi pa tapos ang misyon ng dakilang manunubos. Baka kailangang manatiling misteryo ang kanyang pagkawala para maunawaan natin ang misteryo ng pananampalataya. Mga kapatid, ginugunita natin ang buhay ni Father Rudy Romano. Hindi sapat ang sama-samang pagninilay. Hindi sapat ang daang-daang kandilang sisindihan. Hindi sapat ang banal na misang inaalay. We remember Father Rudy best by living the very memory he died for. To remember Father Rudy is not just to mourn, it is to be moved to action, to truth, to justice. To remember Father Rudy is to live as he lived, with courage, with compassion, with commitment. We honor his memory when we speak truth, even when it's difficult and dangerous. When we take the side of the oppressed, even when it's unpopular. When we love our country, not with empty slogans and false promises that most politicians have. We honor his memory when we live out our faith with fidelity and love. Sa panahong ito na marami pa ring nawawalang pagpapahalaga sa buhay, nawawalang tinig ng katotohanan, nawawalang konsensya bilang isang bayan, nawawalang diwa ng paglilingkod at pagmamahal. Huwag nawang mawala ang alaala ni Father Rudy sa ating buhay, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Inaanyayahan tayo ni Father Rudy na hindi lang manindigan sa alaala ng nakaraan, kundi sa pag-asa ng kinabukasan at sa pagkilos ng kasalukuyan. Hinahamon tayong ipagpatuloy ang misyon ng Diyos na sinundan din ng yapak ni Father Rudy. Pero wag lang tayong magsalita para marinig. Magsalita tayo para ang katotohanan ay manaig. Wag lang tayong lumaban para maningil sa mga mapagkait ng katarungan. Lumaban tayo para sa paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa ating bayan. Huwag lang tayong manindigan para magtagumpay. Manindigan tayo para iangat ang kalagayan ng mga dukha at kamalayan ng ating bayan. Sa ika-4 na pong anibersaryo ng pagkawala ni Father Rudy, huwag na natin siyang hanapin sa mga lugar na maaaring pinaglagakan ng kanyang katawan. Huwag na natin siyang hanapin sa sementeryo o saan mang maaaring himlayan.
Hanapin natin siya sa ating mga puso. Hanapin natin siya sa ating mga panalangin. Hanapin natin siya sa ating mga paninindigan. Hanapin natin siya sa ating pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa Kanyang bayan. Si Father Rudy ay nawala noon, pero unti-unti na natin siyang nasusumpungan ngayon sa nagpapatuloy nating pagtugon. Ito nawa ang pagsumikapan nating gawin dahil ito ang hamon ng Diyos para sa atin. Sa inspirasyon ni Father Rudy, mangyari nawa. Amen.